וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו ייפגע וישלם מחיר. התקיפה שלנו תהיה קטלנית, מדויקת ובעיקר מפתיעה. הם לא יבינו מה קרה ואיך קרה, הם יראו את התוצאות. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, mga taga-subaybay. Kamakailan po ay nagbanta ang Iran na kung pasasabugin daw ng Israel at Amerika ang mga oil refineries dyan sa kanilang bansa, syempre gaganti din daw sila at pasasabugin din daw nila yung mga oil refinery sa Israel. Actually, hindi lang sa Israel pati yung mga oil refinery sa Saudi Arabia, sa Azerbaijan, sa Kuwait, sa United Arab Emirates at saka sa Bahrain. So nung kumalat po itong balitang ito, agad na nagkaroon ng pagpupulong ang mga Arab countries kasama ng Iran diyan sa lungsod ng Doha, capital ng Qatar, kung saan sinigurado naman ng mga bansang Arabo na ito na sila ay magiging neutral kung sakaling sumiklab nga ang digmaan sa pagitan ng Iran at ng Israel. From Gulf Arab states and Iran attended a meeting in Doha in Qatar. Reuters reporting that the Gulf Arabs sought to reassure Iran of their, quote, neutrality in this conflict. It's actually more than not making an enemy. They now really want to make friends. And the logic of it is that they don't like Iran, they don't like its politics, they don't like Hezbollah. But they have come to the conclusion that that first of all, that the United States may not defend them if it comes to war. That was what they learned when Iran attacked Saudi oil facilities in 2021. So they don't want to be the target of Iranian attacks. They also don't really want war. Pero alam nyo ba mga kababayan na maliban sa pagiging neutral ng mga bansang ito, isa na namang utos ang inilabas ng bansang Iran para sa kanyang mga kapwa Muslim na bansa. At ito po ay huwag daw ipagamit ang kanilang airspace para makadaan ang anumang sasakyang panghimpapawid ng Israel. So bawal ipagamit ang airspace ng kahit anong bansa na nandyan sa Persian Gulf. Ayon nga po sa ulat na inilabas ng Times of Israel, meron pong isang senior official ng hukbong sandatahan ng Iran ang nagsabi sa mga Gulf states na ito na hindi daw katanggap-tanggap kung sakaling may isang bansa na hahayaang dumaan sa kanilang airspace ang anumang sasakyang panghimpapawid ng Israel kung sakali man na mag-umpisa na ang direktang komprontasyon dyan sa pagitan nga ng Iran at Israel. Kung ang mga bansang Arabo ay nangangako na magiging neutral sa gerang ito, hindi daw dapat nilang hayaan na magamit ng mga kalaban yung kanilang airspace laban sa Iran. Alam nyo po kasi may isang Iranian senior official ang nagsabi sa pahayagang Reuters na malinaw ang sinabi ng Tehran. Sabi nila malinaw ang sinabi ng Tehran na anumang pagkilos na gagawin ng sino mang bansa dyan, na nandyan sa Persian Gulf laban sa Iran, ito man ay ang ipagamit ang kanilang airspace or military bases, yan po ay ituturing ng Iran na pagkilos ng buong grupo. Kumbaga kahit isang bansa lang ang kumilos ng mali laban sa Iran, ituturing iyon ng bansang Iran na pagkilos ng lahat ng mga bansa na nandyan. At ang sabi, gagawin daw ng Iran ang anumang nararapat laban dito sa mga bansang ito pag nangyari yun, ano? So ganon kalupit ang utos ng Iran dito sa mga bansang katabi niya. Kailangan anyang magkaisa ng buong rehiyon laban sa Israel at mapanatili ang katatagan. At anuman daw na tulong na ibibigay para sa Israel, halimbawa yun nga, pagpapahiram ng daanan sa himpapawid or airspace, hindi daw katanggap-tanggap yan, sabi ng gobyerno dyan sa Iran. At alam nyo, hindi lang yun kasi nilinaw din ng Iran na sila ay seryosong nakatutok ngayon sa kada kilos ng bawat isang bansa na nandyan sa Persian Gulf. Ano ba yung mga bansang nandyan? Nakatutok sila sa gagawin ng Saudi, ng Kuwait, ng Bahrain, ng Qatar, ng UAE sa sandaling umatake ang bansang Israel sa Iran. Minomonitor din ng Iran kung anong gagawin ng mga bansang ito doon sa mga US bases na nasa kanilang mga bansa. So yung mga bases na yan, kahit yan ay sa US, bawal daw yan, bawal na ipagamit yan sa mga
Israeli. At bawal gamitin yan whether ng American forces or ng Israeli forces kapag pumutok na yung gera. Ganyan kahigpit ang utos ng Iran sa kanyang mga kapwa bansa. Ganun siya kabuli sa kanyang mga kapwa bansa. Tama yung sinabi dati nung isang prinsipe ng Saudi, talagang ito'y parang si Hitler Meron siyang sariling project para sa Middle East na gusto niya siya lang yung masusunod. So kaya ito po ngayon mga kababayan ang isa sa mga bagay na dapat pag-isipan ng Israel kung papaanong isasagawa ang pag-atake nila sa Iran nang hindi naaapektuhan itong mga bansang ito na gustong maging neutral. At nagkaroon po ng 50 minutes na usapan sa telepono kahapon lang si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at si US President Joe Biden. Kasama po sa usapang ito ang Vice Presidente na si Kamala Harris, so nakijoin siya. At ayon nga sa pahayag na inilabas ng official website ng White House, ang sabi nila dito, nakipag-usap ngayon si Pangulong Biden kay Punong Ministro Netanyahu ng Israel. Tinalakay ng Pangulo at ng Punong Ministro ang aktibo at patuloy na mga pagsisikap ng US na masuportahan ang depensa ng Israel laban sa lahat ng banta mula sa Iran. Kabilang na ang mga proxy terrorist groups nito tulad ng Hamas, Hezbollah at ang Houthis. Kasama na ang mga kasalukuyang depensa ng militar ng US. Binanggit ng Pangulo na dapat nang maisara ang usapan ukol sa ceasefire. Ganon din ang nalalapit na mga usapan sa Cairo upang alisin ang anumang natitirang mga hadlangan. So itong usapan na ito, although tinawag ito ang sabi productive daw itong usapan na ito. Paanong naging productive? Actually, hindi naman nakakuha ng maliwanag na sagot ang Amerika sa kung paano isasagawa ng Israel ang pag-atake nila sa Iran. Sa halip, hindi nga daw pinag-usapan sa conversation na ito ang anumang strategy na inihanda ng Israel laban sa Iran. At yan po ay sobrang ipinagdadamdam ng US sa kanilang kaalyadong bansa, no? Doon nga ako nagtaka kasi ang report, productive daw yung usapan, but how come that it become a productive conversation kung frustrated naman ang Amerika dahil wala silang nakuhang impormasyon? So dahil dito sa kakulangan ng kooperasyon ni Netanyahu sa Amerika, alam nyo ba in-interview si Kamala Harris, yung Vice President? Tinanong siya kung ang Israel ba close ally pa ng US. Alam nyo, tumangging sumagot si Kamala. Hindi niya masabi na ang Israel ay close ally pa. Ito, pakinggan ninyo yung interview ha. Do we have a real close ally in Prime Minister Netanyahu? I think, with all due respect, the better question is, do we have an important alliance between the American people and the Israeli people? And the answer to that question is yes. So ayan tumanggi nga siyang tawagin ng Israel na close ally. So ngayon ay patuloy pa rin, syempre, na nakaabang ang buong mundo sa kung kailan at papaano aatake ang Israel sa Iran. Wala pa pong nakakaalam maliban dyan sa mga matataas na leader sa Israel. Alam nyo kung ano lang yung hint? Ang tanging hint or pahiwatig lang na iniwan ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant, ang sabi niya, ang clue lang niya, nakakamatay, sigurado, at nakakagulat. Yun lang yung kanyang mga pahiwatig sa kung papaanong isasagawa ng Israel yung kanilang pag-atake. Ito, pakinggan ninyo siya. וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו ייפגע וישלם מחיר. התקיפה שלנו תהיה קטלנית, מדויקת ובעיקר מפתיעה. הם לא יבינו מה קרה ואיך קרה, הם יראו את התוצאות. So yan po I think hanggang dito na lang muna mga kababayan, at iniiwan ko na sa inyo kung meron kayong mga gustong opinion na sabihin, i-post nyo na lang po dyan sa ating comment section. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay sa ating mga balita. Muli po ay magandang araw sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon.